ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 13, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kaambang ngayong linggo. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental, umakyat na sa 8. Surigao del Sur, wala pang naitatalang pinsala kasunod ng pagtamang na magnitude 6.0 na lindol. Panibagong aktibidad sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon at Bulkang Canlaon sa Negros Island na itala ng PHIVOLCS. Pahayag ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ginamit ng ICC laban sa hiling nitong interim release. Kaso laban sa mga kongresista na sangkot sa anomalya sa flood control project, sinihahanda na ng Ombudsman. Sa ating Metro News, San Juan City LGU at League of Cities of the Philippines nagpaabot ng tulong pinansyal sa probinsya ng Cebu. Sa Science and Technology News, dalawang malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental, may tuturing na doublet earthquake. Sa atin namang lifestyle news, sa Boracay, Palawan at Siargao, pasok sa Asia's top islands ng isang travel magazine. Sa ating music trivia, ngayong petsa, ginawaran ng prestihiyosong Nobel Prize ang singer na nagpasikat ng mga awiting Blowin' in the Wind at Knocking on Heaven's Door. Sino siya? Alamin. Para naman sa ating balitang kakaiba, pinakamahal na burger sa buong mundo na nagkakahalaga ng $11,000 o mahigit 641,000 pesos matatagpuan sa Spain. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng walang maging paggalaw o magkaroon ng hanggang 20 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. May rollback naman at 20 centavos hanggang 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Tataas naman ng 10 centavos hanggang 30 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang oil price mix adjustment ay bunsod ng oversupply ng oil product sa pandaigdigan merkado dahil sa pagdagdag ng supply ng OPEC Plus at pagtaas ng oil inventory ng Estados Unidos. 774 Balita Ngayon. Samantala, umakyat na sa 8 ang bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Davao Oriental. Ayon sa Office of the Civil Defense, 3 sa mga nasawi ay mula sa Davao Oriental, 4 ang mula sa Davao de Oro at 1 mula sa Davao City. Bukod sa mga nasawi, may naitala ring 395 na individual na nasugatan sa Davao Region at Caraga. Sinabi naman ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro na pinakanapuruhan ng lindol ay ang Manay, Davao Oriental, kung saan naitala ang pinakamaraming naapektuhang residente at mga nasirang infrastruktura kabilang ang Davao Oriental Provincial Hospital. Aabot sa mahigit 122,000 na pamilya o halos 478,000 na individual ang naapektuhan ng lindol sa 276 na mga barangay sa Davao at Caraga Region. Mahabatid na niyanig ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes ng umaga ang baybayin ng Manay, Davao Oriental at nasundan naman ito ng magnitude 6.9 na lindol 10 oras matapos ang unang malakas na pagyanig. 774 Balita Ngayon.
Niyanig naman ng magnitude 6.0 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. Sa kabila naman ng malakas na pagyanig, sinabi ni Surigao del Sur PDRMO Head Alex Arana na wala pang naiulat na pinsala ng lindol sa kanilang lugar. Nagsagawa naman ng evacuation sa Caguait, Tandag at iba pang coastline communities. Agad namang pinabalik sa kanilang mga bahay ang mga residente makarang alisin na ang tsunami warnings. Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.1 na lindol ang Botolan, Zambales na naramdaman din sa ilang kalapit na lalawigan at ilang lugar sa Metro Manila. Balita naman sa labas ng ating himpilan, NDRMC mas paiigtingin ang Information, Education and Communication Campaign sa paghahanda sa lindol. Detalye po yung hatid ni Angel Garcia. Magpapatupad ng mas pinaigting na Information, Education and Communication Campaign ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang palakasin ang kahandaan ng publiko sa harap na rin ng sunod-sunod na lindol sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mahalagang palawakin ang kamalayan ng publiko sa mga tamang hakbang bago, habang at pagkatapos ng lindol. Binanggit din ni Alejandro na isa sa mga hamon ng NDRRMC ay ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa mga lokal na komunidad. Dahil dito nakatakdang bumuo ang konseho na isang comprehensive plan para mapalawak pa ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa kahandaan sa lindol. Kailangan po talagang i-heighten ang ating information, education, and campaign regarding earthquakes, no? Kasi na kahapon meron tayong 2 earthquake na nangyari, isa sa Zambales at isa sa Surigao. So iba po ito, separate po ito doon sa Davao Oriental na earthquake. So nakikita po natin ang importansya ng pagbigay importansya ng enhanced earthquake protocols at ating campaign para ma-educate ang ating mga kababayan on what to do immediately or during and immediately after an earthquake, no? Inatasan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang NDRRMC na i-localize o iangkop sa bawat barangay ang mga earthquake protocols upang mas maging epektibo at madaling maipatupad sa antas ng bawat komunidad. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon ng umaga. Tumagal ng 30 minuto ang pagbuga ng abo na abot ng hanggang 300 metro ang taas. Nakapagtala rin ng 3 volcanic earthquakes ang Fibok sa Bulkang Kanlaon at umaabot rin sa mahigit 2,600 tonelada ng sulfur dioxide flux ang naitatala kada araw. Sa ngayon ay nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Samantala, naobserbahan naman ang pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa Fibox, nasa 72 volcanic earthquakes ang naitala simula alas 12 ng hating gabi ng October 11. Nagbuga rin ang Bulkang Bulusan ng 31 tons ng asupre na mas mababa sa 200 o 200 tons kada araw. Sinabi ng Fibox na ipinapakita nito na may shallow hydrothermal activity sa ilalim ng bulkan. Nananatili naman sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan, ngunit pinapaalalahanan pa rin ng publiko sa posibleng biglaang phreatic o steam-driven eruptions. 774 Balita Ngayon. Isinaalang-alang ng International Criminal Court o ICC ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at ang political role ng kanyang kapatid na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa desisyon nitong huwag pagbigyan ang kahilingan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. Inihayag ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa 23 pahinang desisyon nito na nananatiling flight risk at potensyal na banta sa mga testigo ang dating Pangulo maliban pa sa posibleng muling gawin nito ang mga krimen na ibinibintang sa kanya.
Ayon pa sa ICC, ang mga pampublikong pahayag at posisyon ng kanyang mga anak ang nagpatibay sa panganib na hindi humarap sa paglilitis ang dating Pangulo at maiwasan ang Commission of Related Crimes. Binanggit sa desisyon ng ICC ang mga pampublikong pahayag ni BP Sara na nagbirong sinabi sa mga taga-suporta noong Hulyo na itatakas ang ama at patuloy na nanindigan na kinidnap ang ama kaya nadala sa The Hague, Netherlands. Napansin din ng ICC ang kasalukuyang tungkulin ni Mayor Baste bilang acting mayor ng Davao City na nagpapalaki ng panganib na ang dating Pangulo ay maaaring gumamit ng mga lokal na network upang iwasan ang hustisya. Samantala, pagdinig sa ethics complaint laban kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sisimulan ngayong Lunes. Narito po ang report ni Grace Mariano. Ngayong araw, nakatakdang simula ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagdinig sa ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na inihain ng National Unity Party o NUP. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno na siya ring chairperson ng NUP, sang-ayon siya na may karapatan si Barzaga sa malayang pagpapahayag. Pero di ni Puno bilang isang kongresista ay dapat magpakita si Barzaga ng mas maayos na asal at pakikitungo sa kapwa mambabatas. Paliwanag ni Puno, ang Ethics Committee ay hindi isang criminal court kundi isang daan para maprotektahan ang Kamara laban sa maling asal o gawain ng mga miyembro nito. Ipinunto ni Puno na kung walang Committee on Ethics ay walang didisiplina at magtataguyod ng respeto, maayos na asal o kilos at dignidad ng mga mambabatas. Nagpadala na rin sila ng depensa nila. No? Alam mo, ang depensa niya is freedom of speech, yung mga ganun siya talaga, yung mga ganun. Ano? Alam mo, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. No, it is a vehicle for the House to protect itself against misbehavior by its members. Diba? So hindi siya makukulong kung guilty siya sa ethics committee, no? Maybe may reprimand, may pagsabihan ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na pinagreklamo namin, parang sinasabi niya na karapatan niya 'yon. Actually, karapatan mo 'yon as a citizen. Pero hindi 'yon ang behavior na ini-expect from a congressman. Yan po si Representative Ronnie Puno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. DPWH officials at contractors pinapanagot sa 4 na panibagong fraud audit reports ng Commission on Audit. Narito naman na report ni Gina Mape. Gina. 4 na karagdagang fraud audit reports ang isinampa ng Commission on Audit sa Independent Commission for Infrastructure laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor dahil sa irregularidad sa 4 na flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga ng 359 million pesos. Kabilang sa 4 na proyekto ay ang 96.49 million peso riverbank protection structure ng F3 Construct Corporation, ang 92.67 million peso flood control structure sa Barangay Manataw, Pandi at 74.11 million peso riverbank protection structure sa Barangay San Juan Balantas sa parehong proyekto ng Sins Construction and Trading. Ang 96.50 million peso riverbank protection structure ng Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation sa Barangay Dalig, Balagtas. Ang 4 na bagong ulat na ito ay bahagi ng kabuuang 21 fraud audit reports na naipasa na ng COA sa mga kinauukulang ahensya. Pinapanagot ng COA sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, at Planning and Design Chief Ernesto Galang. David din ang 11 pang engineer ng DPWH, ilang kinatawaran at opisyal ng mga pribadong kumpanya. Ang pagsusumite ng mga ulat ay alinsunod sa direktiba ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba noong August 12, 2025 para sa agarang pagbusisi sa lahat ng flood control projects ng DPWH sa Bulacan mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025. Kumpiyansa ang COA na makatutulong ang mga ginagawang pag-audit sa investigasyon ng ICI laban sa mga irregular na proyekto sa infrastruktura ng pamahalaan. Una na rin nagpasa o naipasa ng COA ang siyam sa Office of the Ombudsman at paro naman sa ICI.
Ako si Gina Maper ng WWW74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, nasa final stage na ang ombudsman sa pag-aay ng kaso laban sa 12 hanggang 15 kongresista na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, abot sa 200 individual ang iniimbestigahan, kabilang ang 67 na tinuguriang contractors o mga mambabata sa direktang sangkot sa mga kontrata ng gobyerno. Ang mga ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyong isinagawa matapos lumabas ang mga ulat ng katiwalian simula noong Setyembre. Samantala, isinusulog din ni Remulla ang reforma sa access sa Statements of Liabilities of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Balak ni Remulla na maibalik ang transparency sa pamamagitan ng paglalabas ng SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nakasaad sa plano na maaaring ma-access sa mga SALN simula pa noong 2016 sa ilalim ng bagong guidelines. Bukod dito, nais din ni Remulla na isailalim sa lifestyle check ang mga public official. Balita muli sa labas ng ating himpilan, investigasyon sa flood control anomaly may pangmatagalang benepisyo ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Chanel Salazar sa report. Naniniwala si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa bansa ang isinasagawang investigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay Go, makatutulong ang mga pagsisiyasat hindi lamang para maitama ang maling gawain sa pagpapatupad ng proyekto kundi para mas mapabuti ang paggamit ng pondo ng pamahalaan. Giit niya dahil sa mga investigasyong ito, mas magiging maayos ang paglalaan ng budget tungo sa mga programang tunay na kapaki-pakinabang sa ekonomiya at sa mamamayan. Dagdag pa ni Go, kung maayos ang distribusyon ng pondo, mas magiging epektibo ang mga proyekto ng gobyerno at magriresulta ito sa mas mataas na paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:54 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sa abot sa 3 million pesos na pinansyal na tulong ang ipinaabot ng San Juan City LGU at ang League of Cities of the Philippines o LCP sa probinsya ng Cebu para sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Personal na nagtungo sa Cebu si San Juan City Mayor at LCP National President Francis Zamora upang ipaabot ang tulong kay Cebu Governor Pam Bariccuatro at kay Bogos City Mayor Mayel Martinez. Ayon kay Zamora, nakatanggap ng 1 million pesos na tulong ang Bogos City mula sa San Juan City at karagdagang 1 million pesos mula sa LCP. Habang nagbigay din ang San Juan City LGU ng 1 million pesos na tulong kay Governor Bariccuatro. Ayon kay Zamora, layo ng pinansyal na ayuda na makatulong sa recovery at rebuilding ng komunidad na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa atin ang mga foreign exchange rate, narito na po ang update. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 95 centavos. 67 pesos and 3 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 18 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 45 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito naman po ang resulta ng Lotto na binola kagabi, October 12. Para po sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 32, 41, 4, 16, 11 at 30. Ulitin ko po mga ka-music, 32, 41, 4, 16, 11 at 30. Wala namang nakapag-uwi ng jackpot prize na 49,500,000 pesos. Sa mga nag-aabang naman sa Super Lotto 649 draw, ang winning number combinations ay 28, 11, 16,
36, 4 at 13. Ulitin ko po, 28, 11, 16, 36, 4 at 13. Wala rin pong nagwagi ng jackpot prize nito na 92,574,296 pesos and 60 centavos. Science and Technology. Science and Technology. Dalawang malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental may tuturing na doublet earthquake. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Posibleng ituring na doublet earthquake ang tumamang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa katubigang sakop ng Davao Oriental noong nakaraang linggo. Ayon sa PHIVOX, ang doublet earthquake ay tumutukoy sa magkaibang lindol na naganap sa halos parehong lugar na may dalawa o higit pang pangunahing pagyanig na may bahagyang pagkakaiba sa magnitude. Paliwanag pa ng ahensya na nangyayari ito kapag nagdudulot ang mga fault o trench ng stress na nagtitrigger ng sunod-sunod na lindol. Hindi anila ito ang unang beses na naganap ang doublet earthquake sa Philippine Trench kung saan noong 2023 ay tumama rin ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ganito rin umano nangyari noong 1992 nang yanigi ng magnitude 7.1 at 7.5 na lindol ang Manay, Davao Oriental. Gayunman, inihayag ng PHIVOX na sinusuri pa nito ang mga parameter ng lindol upang higit na makarakterize ang dalawang kamakailang tectonic event. Samantala, posible kayang foreshocks ito, isang lindol na nangyayari bago ang isang mas malaking seismic event? Sinabi ni PHIVOX Director Teresito Bacolcol na posible ito na binanggit ang isang katulad na kaganapan sa Japan, partikular ang magnitude 9 na lindol sa Tohoku noong March 11, 2011, kung saan nakaranas muna ng ilang foreshocks bago ang malakas na lindol. Ngunit inihayag din niya na ibang iminumungkahi ng datos mula sa mga nakaraang tectonic events sa Philippine Trench tulad noong 2023 kung saan wala nang mas malakas na lindol ang naganap pagkatapos ng doublet earthquake. Paliwanag pa ni Bacolcol na maaaring matukoy lamang na foreshock ang isang lindol sa sandaling may tumamang mas malakas na lindol pagkatapos nito dahil sa ngayon ay wala pa anyang teknolohiya na maaari makapag-predict ng earthquake. Muli ring iginiit ng PHIVOX Director na walang kaugnayan ang dalawang kamakailang lindol sa Davao Oriental sa iba pang kamakailang earthquake na tumama sa Cebu, La Union at Baguio. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news sa Boracay, Palawan at Siargao, pasok sa Asia's top islands ng isang travel magazine. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Tatlong isla sa Pilipinas ang muling nakapasok sa Condé Nast Travelers o CNT Top 10 Islands in Asia sa 2025 Reader's Choice Awards nito. Nasa ika-4 na pwesto sa listahan ng Boracay, habang nasa ika-5 naman ang Palawan at ika-7 ang Siargao, kasama ang iba pang sikat na beach destinations gaya ng Phu Quoc sa Vietnam at Phuket sa Thailand. Nakakuha ng 90.54 na score ang Boracay habang tinalo ng Palawan ng Bali, Indonesia na may 90.23 points at mayroon namang 85.49 points ang Surfing Haven na Siargao. Samantala nauna naman sa listahan ng Phu Quoc, Vietnam na may 95.51 points at sinundan ito ng Langkawi, Malaysia na may 92.99 points. Ayon sa CNT, mahigit 700,000 na mamabasa ang bumoto sa taunang Reader's Choice Award survey. Ako po si Miko Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, ginawaran ng prestihiyosong Nobel Prize ang singer na nagpasikat ng mga awiting Blowin' in the Wind at Knocking on the Heaven's Door. Sino po siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, October 13 taong 2016, ginawara ng Amerikana singer-songwriter na si Bob Dylan ng Nobel Prize for Literature. Si Dylan na kauna-unahang songwriter na nagwagi ng naturang prestiyosong international award at una rin bilang American na tumanggap nito mula noong 1993. Sa halos 7 dekada niya sa music industry, nakabenta si Dylan ng higit 125 million records worldwide at itinuturing siya bilang isa sa best-selling musician sa kasaysayan.
Marami ang kumestyon sa pagkapili kay Dylan sa pagtanggap nito ng Nobel Prize for Literature. Subalit, pinanindigan ng Swedish Academy ang pagbibigay ng naturang parangal dito. Ayon sa Swedish Academy, ang pagkilala kay Dylan ay bunsod ng pagkakaroon ng bagong poetic expressions ng musika nito na naiiba sa traditional na magagaling ding American songs. Ilan sa mga kilalang awitin ni Bob Dylan ay ang Blowing in the Wind, Knockin' on Heaven's Door at Mr. Tambourine Man na inyo ring mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Acosta ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Ito naman sa ating balitang kakaiba. Pinakamahal na burger sa buong mundo na nagkakahalaga ng $11,000 o mahigit 641,000 pesos matatagpuan sa Spain. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene, at sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Kumusta kayong lahat? Oo nga. Ito natin balitang kakaiba. Na-miss ka namin, Doc Justin, dito sa balitang kakaiba. Oo, alam mo, Darlene, yun nga, ito, no? Mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa kalusugan. Pero itong ating balitang kakaiba, sa halagang $11,000, Darlene, mahigit ito na 641,000 pesos. Matitikman mo na ang pinakamahal na burger sa buong mundo na matatagpuan sa Asadoros Restaurant sa Spain. Pero paglilinaw ng restaurant, hindi ito kasama sa kanilang menu. At ito ay exclusive lang na matitikman ng mga customer na makakatanggap ng kanilang invitation. Ayon sa Asadoros, tanging mga customer na pasok sa kanilang requirement. Hindi pala ito for everybody. Kung pasok ka sa requirement, makakatanggap ka ng invitation para matikman mo ang tinuturing na pinakamahal na burger sa buong mundo. Iniyag din ng restaurant na walang nilagay na kahit anong gimmick sa burger, kaya gaya ng edible na gold. Pero naging mahal ito kundi ito ay nakabase sa quality ingredients, no? Unique dining experience at exclusivity. Ang mga customer na maimbitahan ay dadalhin sa private room ng restaurant at doon isiserve ang burger na binubuo ng 3 best meats in the world at most exclusive cheese in Europe na nilagyan pa ng special sausage. Sauce. Kung pakikinggan mo, Special Darlene, sauce, masarap. Doc Justin. Oo. Merong pang special sauce na ilalagay. O, di ba parang ang sarap-sarap, tama ka dyan. Tapos ang mahal pa, no? Oo, grabe yung 641,000 pesos sa isang burger lang, Doc Justin. Nako. Kung ako may ganyang kalaking pera sa kalusugan ko na i-invest, Darlene. Tama, oo. Kasi, alam mo, minsan masasarap na pagkain, harian lang yan, pero kailangan natin isipin lagi na kailangan in moderation ang pagkain. Oo, natin mga yung ding ganito. masasarap na pagkain, Doc Justin, yan din yung nagdudulot ng ng sakit, 'di ba? Exactly. Kaya wala namang masamang kumain tayo pero hindi yung talagang sobra kasi sisingilin din tayo ng katawan natin. Mahal pa dyan sa ganyang kalaking presyo ng border na yan. Kasi talagang pag ang kalusugan natin, alam nyo naman, sa edad kong ito, Darlene, pabalik-balik na ako ng ospital kaya naramdaman ko na health is wealth talaga. Correct. Ang katawan natin kung nangangailangan ng pahinga, ibigay at huwag nating abusuhin kasi talagang isa lang ang katawan, Darlene. Correct. No? Sabi nga, Doc Justin, listen to your body. Kasi nagbibigay naman yan ng mga sign. Kung halimbawa, kailangan mo na magpahinga, kailangan na ng exercise, di ba?
Kasi ngayon daming pagkain, ano? Minsan Oo. malito ka na kung anong kakainin mo. Sobrang mga patty food, mga Oo, maalat. usong-uso din ang mga buffet. Oo, Mga Anli. Yan. Gustong-gusto natin yan. Ang buffet na yan. Oh. Exactly. Pero Darlene, ito ang pinaka-importante sa lahat, no? Kumain man tayo ng kumain, huwag natin kalimutan na kumplituhin ang pag-inom ng tubig. Correct. Sabi nga nila, kung kaya mong lagpasan ng 8 baso, basta importante hindi ka nagkukulang sa tubig, no? Kasi minsan nagiging replacement natin yung kape. Ay, oo. Ang mga milk tea, Correct. yung matatamis. So wala nang sapat na tubig kaya nagkakaroon tayo ng mga problema. Lalo na yan si Albert. Sinabihan ko na Yan. Pagalitan mo. Tingnan mo, ngayon pa siya tuloy magkakakain ng mga prutas. Tsaka bukod, Doc Justin, sa tubig. Hindi pinapansin ang gulay. Oo, bukod sa tubig, sa gulay, ang kailangan din ng katawan natin ay sapat na tulog. No, Doc Justin, no? Kasi wala yung mga nutrients na yan kung hindi din naman hindi mo rin napapahingahan yung katawan mo. Yes. Kasi bababa ang immune system. Correct. Natin. Talagang kakapitan Kulang tayo ng mga tulog. sakit. Tama, gusto ko pa yung tulog kaysa sa burger na to. Sa Oo totoo naman, correct. Maraming salamat, Doc Justin. Salamat yan ang ating balitang kakaiba. Yung araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ngayong araw po ng Lunes, ito muna ang ating topic, ang ating question of the day para po sa opinion mo, opinion ko. Mayroon na ba kayong mga paghahanda na ginagawa sa ngayon sakaling tumama ang malakas na lindol? Kasi nga mga kanyusik, no, ito po ay nitong weekend, simula noong Friday at Sabado, talagang parang sunod-sunod yung mga malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya din kailangan din tayo po ay mayroon ding ginagawang paghahanda. Kaya kayo po, gusto po naming malaman sa inyo mga kanyusik, mayroon na ba kayo mga paghahanda na ginagawa sa ngayon sakaling tumama ang malakas na lindol? Maaari po ninyong ipadala ang inyong kasagutan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, October 13, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 73 days bago ang araw ng Pasko.